Yan. How do you live your life? Paano mo ba pinapamuhay yung buhay mo? Nagiging tapat ka bang katiwala ng Diyos sa lahat ng pinagkatiwala niya sa atin? Let us talk about tithing. Tithes. Okay? Pag-usapan natin ba tungkol sa pagta-tithes? Yan. Di ba pinapangaral kasi sa atin that you need to give the 10% of everything that you make? Tama ba ako? Oh, lahat tayo alam natin yan. Ano po? Yan. Kasi sabi, yung 10% daw ay hindi sa atin. Ito daw ay sa Diyos. Di ba? So, sa 100% na yon ang sabi, 10% is pag-aari ng Diyos. Yan. But you know what? Kung sinasabi mo na ganun, that is unbiblical. Bakit? Because hindi lang yung 10% ng meron ka ang pag-aari ng Diyos. 100% of everything that you make, sa Diyos yun. Okay? Not only the 10%. Okay? Yan. Kasi alam niyo po, under the law or under the Old Testament, sinabi yun, maliwanag na sinabi yun, 10% ng meron kayo ibibigay nyo sa Diyos. Para yun sa Diyos. But in the New Testament, under grace, it is not. Hindi na po. Bakit? Kasi alam niyo po, dapat yung 10%, alam niyo po, that is only the bare minimum. Bare minimum ng pwede mong ibigay sa Diyos. Ano pag sinabing bare minimum? Yun lang yung pinakamababa na dapat mong ibigay. Kung gusto mong magbigay ng 20, kung gusto mong magbigay ng 30, ng 50, ng 100%, then praise God. Okay? Pero yung 10%, bare minimum lang yun. Hindi ka tinatasahan na hanggang doon lang ang ibibigay mo kasi yun lang ang para sa Diyos. Hindi. Okay? Kasi lahat ng meron tayo, hindi yan sa atin. That is the Lord. Okay? That is the Lord. Yan. Even then, okay, the Lord's purpose, yan. Not your purposes should be your focus in managing what He has entrusted you. Yan. Sa kung anong meron tayo, alamin mo, ano ba yung dahilan? Bakit pinagkaloob sa akin ito? Bakit ako magaling kumanta? Para ba sumikat ako? Bakit ako magaling sumayaw? Para ba maging sex bomb dancer ako? Yeah. Ano ba? Okay? Ano ba yung dahilan kung bakit ka binigyan ng Diyos ng kung anong meron ka ngayon? At ang sabi nga dito, you should focus on managing what He has entrusted you. Okay? Manage natin ng maayos. Yes, hinahayaan naman po ng Lord na enjoy natin yung mga material blessings that He has given us. Kasi sabi ko nga, paulit-ulit nyo din naman naririnig, ang Diyos hindi KJ. Kasi bakit pa pinagkaloob ng Diyos, di ba? Kundi din naman gagamitin. Pero sabi nga dito, ang gusto ng Diyos, mag-focus tayo sa pag-iipon ng magagandang pundasyon sa langit sa pamamagitan ng pagtulong at pag-abot din sa iba. Sabi nga, kung anong meron ka, minsan hindi yan sa'yo lang. You should not keep it to yourself alone. Minsan talaga daanan ka lang. Daluyan ka lang. Alam niyo ba, kwento ko lang, naalala ko kasi si Josefa. Ito kasi sa Tangway, may biruan kami. Minsan ay, hindi ko alam kung ano ba yon? Leader's appreciation yata, if I'm not mistaken. Merong nag-love gift po sa akin ng 1,000. Nasa envelope. Picture kami. Picture. Ganyan. Nung nakauwi na ako, sabi ko, uy, nawala si Josefa. Hindi ko makita. Sabi ko ganyan, hindi ko makita. Pero yan nga, sabi ko nga, madali kong natanggap na hindi siya para sa akin. Pinadaan lang siya. Okay? Sabi ko nga, kung nasaan man siya, para doon talaga siya. Hindi siya para sa akin. Okay? So sabi nga, madaling mag-let go ng mga bagay kapag hindi mo siya inaangking iyo. Kasi alam mo, kaya ka nasasaktan kasi feeling mo talaga sayong-sayo yun. Bakit mo kinuha akin yan? Diba? Kaya nga, madami nasasaktan. So, ganun lang naman yun. Sabi nga, hindi lahat ng bagay na dumating sa'yo is for you to keep. Okay? Sometimes you need to let it go. Parang iba na to Yeah. You need to let it go sometimes kasi minsan it's not meant for you, it's meant for other people. Ikaw, daluyan ka lang, you're just a channel of God's blessing patungo sa ibang tao. At tanggapin po natin iyon. Okay? Yan. So, meron po ako nabasa. Yan. Sabi doon, hindi pala lahat ng pagbibigay ay kalugod-lugod sa ating Diyos. Minsan kasi,
Give lang tayo ng give, let go lang tayo ng let go. Nakala natin, it is proper pa. Or sabi dun sa nabasa ko, hindi daw pala lahat ng pagbibigay ay kalugod-lugod sa Diyos. Sabi nga, minsan kasi merong pagbibigay na parang pabigla-bigla lang at hindi mo naman talaga pinag-isipan. Kaya, ang ending, hindi siya maganda. Okay? Kasi alam niyo po, giving should be intentional. Ang giving po, dapat po intentional, pinagplanuhan, pinag-isipahan. Okay? Kaya nga, di ba kapag kunyari magre-regalo ka, hindi ka, ito na lang, yan lang meron eh. Di ba? Hindi po magandang uri ng pagbibigay kapag ganoon. Okay? Kailangan pinag-iisipan mo, ay, ito, ang ganda nito. Ito yung gusto niya. Okay? So, you need to be intentional when it comes to your giving. Hindi yung sabi, yun nga, ito na nga lang. Tapos sabi pa dito, giving is sacrificial. Yan. Giving is sacrificial. So, let us be a faithful steward by using everything that we have according to what our master plans. Okay? So, yun yung unang konsepto, stewardship. Pangalawa, the concept of accountability. Yan. Accountability. One day, katulad ng sinabi dito sa ating talatang binasa, isang araw, lahat ng ginawa natin ay isusulit natin sa Panginoon. Okay? So, everything that we do, we must give account to God. Okay? For our stewardship. So, lahat ng business manager, alam nila na yung may-ari ay palaging mag-check ng libro. Kasi wala namang may-ari na, bahala ka na diyan, ako nagtitiwala sa iyo. Ano? Wala pong ganon. Sa isang maayos na pumumuno ng negosyo, check palagi ng may-ari. Okay? Yung, hindi ko alam kung anong tawag doon. Ano po? Yung account. Okay? Para tingnan kung kumusta ba, kumukita ba, kung anong nangyari sa business, ito ba'y palugi na? Dapat na bang isara? Di ba? Yan. So, sabi nga kung maganda ang takbo ng negosyo, maaring magkaroon ng race, yung manager na yun, na maayos ang pagbabatakbo. Pero, sabi nga dito, makikita din kung kinukupitan ba ng manager yung business para makabili ng sariling sasakyan or anything for his own gain. Okay? Makikita po doon. So, sabi nga dito, yung idea ng accountability po ay napaka-importanting konsepto sa pamamahala at stewardship. So, crucial po sa pagiging isang mabuting katiwala ay dapat maunawaan mo yung purpose ng may-ari doon sa business niya. Siyempre, dito sa mundong ito, nag-business ang tao. Para saan? Hindi naman para malugi, di ba? Siyempre, para kumita. Walang magbi-business na ang gusto ay palugi. Di ba? Kasi sana pinamigay na lang niya yung pera niya, hindi na lang siya nag-ano. Yan. Pero, lahat na nagbi-business, ang aim nila ay kumita. Okay? Magdoble yung pera. Yan po. So, pero, sabi nga dito, sa atin bilang mga katiwala ng Diyos, ano ba yung purpose ng Panginoon? Kung bakit binibigyan niya tayo ng yaman. In verse 9, ang sabi po doon, sabi sa atin ni Jesus, kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti, upang kapag naubos na iyon, ay tanggapin kayo sa tahanang walang hanggan. Yun pala yung purpose kung bakit ka binebless ng Panginoon. Hindi lang pala para bilhin kung ano yung gusto mo, kung ano yung naisin mo, para maganda ang bahay mo, para maganda ang itsura mo, kundi sabi nga dito, paggawa ng mabuti. Yun yung dahilan ng Diyos kung bakit ka binebless. Ano po? At sabi nga, para maubos man yung pera mo, tanggapin kayo sa tahanang walang hanggan. Ano ba yung tahanang walang hanggan na sinasabi ni Jesus? Sa langit. Okay? So, sabi nga po dito, kung kayamanan ng mundo po na yun na sinasabi ay pera, yan. At sa mundong ito, madaming paraan na pinaglalaanan na hindi tama. Pero tayo, nakakaunawa tayo, bilang nakakapag-aral tayo ng salita ng ating Panginoon, nakikilala natin ng Diyos, so hindi natin kailangan tumulad dun sa mga taong iyon. Kailangan yung pera na meron tayo, yung yaman na meron tayo, saan po natin nagagamit? Sabi nga, sa paggawa ng mabuti para pag maubos man, tanggapin tayo doon sa langit. Sino po ang may pera? Medyo umunti na. Umunti na. Yan. So, lahat po tayo ay nakausap dito. Lahat ng may ari-arian. Sinong may bahay? Sinong may sasakyan? Amen. Praise God. Lahat po ng meron tayo. Sabi nga doon, gamitin natin hindi lamang sa pansarili nating interes, kundi para saan? Sa paggawa ng mabuti. Nagagamit po ba sa mabuti yung mga pinagkatiwala sa inyo?
kanya-kanya na sila. Tayo nakakaalam niyan, di ba? Tayo nakakaalam niyan. Pero yun nga, sabi nga, dapat sa paggamit ng mabuti. Okay? Yang lahat ng meron tayo. Yan. Namamanage ko ba ng ayos yung mga resources na pinagkatiwala sa akin ng Diyos? Para maipahayag yung purpose, ma-spread yung mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Kasi alam niyo po, napaka-generous at napakabuti na ating Panginoon pag nagbigay. Sabi nga kanina sa awit, di ba? Sapat na at higit pa. Naniniwala ako kapag nagbigay ang Diyos, minsan talaga hindi siya saktong-sakto lang. Okay? Sapat na at higit pa. Yun yung binibigay ng ating Panginoon. Hindi lamang para sa kailangan, kundi sabi nga dito, hindi lamang para mabili natin kung ano yung gusto natin, kundi yun nga, magamit para sa kapurihan ng ating Panginoon. So, sabi nga dito, ang focus pala dapat natin is not for our own financial success lamang, hindi yung sobrang pagpapayaman pa, kundi magpayaman ng business ng ating Panginoon. Ano ba yung business ng Lord? Pautangan? Ang business po ng Lord is spreading the gospel. That is God's business. Now, can you ask yourself once again, nagagamit ko ba yung resources ko to spread the business of the Lord? Tayo lang yan. Hindi ko naman masasagot. Kayo, ano po? Yan. Pero salamat sa Panginoon, hindi ko tinataas ang sarili ko. Ano po, minsan nga sabi ko, nung sira ang aming motor, sabi ko, Pastor, pahiram po motor nyo, hindi ako makapunta sa Tangway. Pinapagamit naman niya, pero hindi ko din naman nahiram. Ano po? Pero yun nga, sabi nga, kapag merong hindi available naman niyang iyo, pagamit mo. Ano po? Bakit? To spread the business of the Lord. Hindi palaging business mo. Okay? Ay, hindi pwede. Ay, kami magtitinda Kagamitin namin. Ano po? Yan. Sabi nga, ano ba yung goal mo? Ano ba yung purpose ng Lord kung bakit binigay lahat ng meron ka? That is to spread the gospel of the Lord. Pangalawa, matagal ba ako? Medyo. 9/11. Okay, pangalawang paghahambing. Sabi nga po dito, paghambingin natin yung temporal versus eternal. Okay, kapag sinabi kasi nating temporal, panandalian, versus eternal, pangmatagalan, panghabang buhay. Okay? So sabi nga, we need to lay up treasures saan? Saan kailangan mag-ipon ng kayamanan? Sa langit, sa heaven, hindi sa bangko. Bagamat meron tayong pera sa bangko, pero sabi nga, pagdating ng panahon, dadating ang araw, aalis tayo, may iwan yung pera mo sa bangko, hindi mo madadala. So, where do you need to lay treasures? Sa langit. Okay? In verse 10, sabi po doon na magpapagkatiwalaan sa maliit na bagay, may papagkatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay, mandaraya rin sa malaking bagay. 11, kaya kung hindi kayo mapapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? So, yung sinasabing maliit na bagay, yan, kung babasahin ninyo from 10 to 12, okay, meron akong kukunin mga salita doon, yung maliit na bagay, yung kayamanan ng mundo at kayamanan po ng iba, yun po ay makikita ninyo from 10 to 12. Yun po ay tumutukoy sa lahat ng temporal resources na meron dito sa mundo. While yung sinasabing malaking bagay, yung tunay na kayamanan at kayamanang para sa inyo, yun po ay kayamanan sa langit na walang makakakuha at makakaagaw sa atin. Ang sabi nga po in Matthew 6 verse 20, di ba? So, ang naisabihin sa atin ni Jesus is kung tayo ay mga mabubuting katiwala, ang dapat po nating pagtuunan ng pansin ay mga bagay na madadala natin sa langit, kumpara sa mga hindi mabubuting katiwala na ang paningin ay focus or nakatuon sa pagpapakasasa sa mga kayamanan dito lamang sa lupa. Sabi nga, isn't it ironic na tayong mga tao, big deal sa atin ang pera? Para sa Diyos nga, sabi doon, doon sa binasa natin, maliit na bagay daw ang kayamanan. Diba? Tama ba ako? Big deal ba sa atin ang pera? Ay, walang sumagot. Praise the Lord. So, ibig sabihin talagang
Ganun na lang siya, easy. Wala, ano na lang yan. Hindi na namin masyadong pinagtutuunan ng pansin yung mga perang yan. Ganun na ba yun? Sige, test ko nga. O, sige. O, kunyari, sabihin ko sa inyo, sige nga po, kung hindi big deal na sa inyo ang pera, try nyo nga i-donate yung 5 araw nyong sahod para sa pangcamping ng mga kabataan. Oh. Oh, ano? Ano ha? Oh. I-make. Yan. So, diba? So, ibig sabihin, totoo naman, big deal po sa atin ng pera. Kaya tayo nagtatrabaho eh. Okay? Kasi, kung pag sabihin natin, pinapahalagahan din naman natin kasi kailangan natin. Ano po? Pero yun nga, sabi nga po dito, para sa Diyos, maliit na bagay lamang po ang pera. At sabi nga po, ang pera, alam nyo ba, ginagamit siyang litmus test ng Diyos para makita if kaya mo mag-handle ng totoong kayamanan. Titingnan niya kung meron kang reaction or ang reaction mo ba is positive or not. Kasi sabi nga po, if we are faithful in managing the money God gives us for His purpose, He will entrust eternal souls into our care. Pagkakatiwalaan ka, okay, ng Diyos ng higit-higit pa dyan sa yaman na yon. Paano kung yung perang pinagkaloob sa'yo, yung yaman na pinagkaloob sa'yo, dito pa lang hindi mo na ma-handle. So, paano mo ma-handle yung mas malaking bagay pa? Ibig sabihin, bumagsak na tayo dun sa test na binibigay ng ating Panginoon. Okay? So, sabi nga po dito, you need to handle your money very well so that pagkakatiwalaan ka ng Diyos ng higit pa. Okay? The Lord will entrust eternal souls into our care. And pagdating natin dun sa heaven, we will receive eternal rewards. Yan. Kahit na dito sa lupa, wala ka masyadong ari-arian. Okay lang yan. Wala kang bahay, wala kang sasakyan, wala kang sobrang laking pera. Okay lang yan. Ang mahalaga, pagdating natin dun sa langit. Diba? Re-rewardan ka. Oh, ito ang aking anak na si Lelen. Lumalakad yan kahit masakit ang paan yan. Kahit minsan wala yang kasama. Oh. Diba? Salamat sa Panginoon. Pagdating natin dun sa langit, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng reward. At alam niyo po, sabi nga, ironic lang na alam natin, yung lahat ng ari-arian natin dito sa lupa, lahat yan mawawala. Alam natin, di ba? Lahat tayo alam natin. Na lahat ng meron tayo dito sa mundo, mawawala yan. That's in 16 verse 9. Alam din natin na yung lahat ng kayamanan na naipon natin sa langit ay mananatili. Tama ba? Lahat yan nasa isip natin. Alam nating lahat yan na hindi mawawala yun. Secured na secured. Hindi man nisira, hindi man nanakaw. Pero sabi nga dito, pero bakit kalimitan sa atin, kahit na alam yung katotohanan na yon, ang mas pinag-iigihan pa rin natin at ang mas pinagkukumaghugan natin ay ang pag-iipon ng pera dito sa lupa. Bakit nga? Bakit hindi natin binibigyan ng pansin yung pag-iimbak ng kayamanan sa langit? Kung tutusin, yun yung hindi mawawala. Iyon yung lasting. Ano nga? Oo nga. Ewan ko nga ba din sa ating mga tao. Kahit alam natin yung katotohanan na yun, mas marami pa rin tayong oras sa paggawa ng para sa sarili natin, para dito sa mundong ito, kaysa yung paggawa ng mga bagay na paipon sa atin ng kayamanan dun sa langit. Okay? So, wag na tayong mag-try na pa. Kasi alam naman natin, totoo to. Kasi mas madami naman talaga tayong oras sa mundo kaysa sa paggawa ng para sa ating Panginoon. Sabi po dito, let us leave things that we cannot keep and keep the things that we cannot lose. Ulitin ko po. Tagalogin ko. Iwanan natin yung mga bagay na hindi naman natin madadala. At i-keep natin, ano bang i-keep? Ingatan natin yung mga bagay na hindi natin mawawala. Bilang mga Kristiyano, maganda yun. Ano po? That is a very good bargain. At sana, andito na tayo sa kaisipan na ito, tulad ng sinabi ng isang manunulat. Sabi nga po niya, walang maidudulot na maganda sa atin ng yaman, malibang matulungan ka nitong mapapunta sa langit. Amen. Tama. Ano po? Bagamat opo, ginagamit naman talaga natin ang pera, ang mga yaman na meron tayo dito. But,
Sabi nga po dito, wala siya talagang magandang maidudulot sa atin malibang dalhin ka nito patungo sa langit. Amen? So, gamitin natin lahat ng meron tayo, gamitin natin every resources that we have. Okay? Para makapag-ipon ng kayamanan sa langit. Hindi lamang po dito. Pangatlong paghahambing, God versus Mammon. In English kasi yun yung salitang ginamit, Mammon, or kayamanan. Yan. You need to be able to choose your master. Paulit-ulit tong sermon na to. Totoo lang. Hindi lang to nga ngayon nyo narinig. Pero yun nga, sabi nga, kailangan alam mo kung sino ang pinapanginoon mo. Sa talatang 13 po, makikita natin yung pangatlong paghahambing na sinasabi ko. Yan. At sabi nga, it is a basic decision. Napaka-basic na desisyon na kailangan gawin nating mga Kristiyano. Pumili ng paglilingkuran natin. Okay po? Malinaw na yung tapat na katiwala, yung hindi tapat na katiwala, ang pinaglilingkuran niya ay salapi. Ano po? Ngunit, bilang tayo, mga disipulo tayo ng ating Panginoon, tayo po ay dapat naglilingkod sa Diyos. Yan. At alam niyo po, isa pong napakalaking delusion, ang isipin na maari kang maglingkod or maari nating angkinin ang pera. Kasi wala naman yun sa choices. Sa totoo lang, wala yun sa choices na sinabi doon. Sabi nga po doon, malibang ikaw ay pag-aari lamang ng Diyos, kasama ng iyong pera o kayamanan, or ang pera po ang nagmamay-ari sa inyo. Yun lang po yung pagpipilian. Pero yung sabihin mo, hoy, pag-aari ko ang pera. Hindi. It's either pag-aari ka ng Diyos or pag-aari ka ng pera, pero hindi ikaw ang magmamay-ari sa pera. Dalawa lang po yan. Minsan kasi ang gusto nating ipagpalagay is, pwedeng andun tayo in between. Andun tayo palagi sa safe zone. Okay? Andun tayo sa gitna. We're playing safe. Na kung saan pwede tayong maglingkod sa Diyos, pwede din tayong maglingkod sa pera. But, Jesus draw the line kung saan kailangang merong pagpili. Di ba sabi nga hindi pwedeng sakang ka? Okay? Sakang. Nang isang paa andun, ang isang paa ay nasa kabila. Hindi po kailangan, sabi nga dito, merong pagpili. Sino bang pinaglilingkuran mo? It's either you serve God or you serve money. Alright? Pang-apat. Mabilis na ako. Yan. Yung contrast between shrewd or stupid. Yan. So, si kaapit na paghahambing po, tumama yung hindi tapat na katiwala at medyo parang lumamang kumpara sa mga mananampalataya. Yan. Sinasabi po ni Jesus na sabi nga din sa binasa natin, kalimitan yung mga hindi mananampalataya ay mas matalino pa, mas magaling pa dumiskarte kung paano pakinabangan yung mga yaman dito sa mundong ito kumpara sa kung paano natin mapapakinabangan ang mga mananampalataya. Yung yaman na meron tayo para ma-secure yung eternal na kayamanan. Somehow, this is very true. Okay? Na minsan kasi, di ba, talagang ang mga tao dito sa mundo, talaga matatalino sila eh. Ginagamit nila yung pera para pagkakitaan, para gumawa ng gumawa, padoblehin, ganito, ganyan. Pero, minsan tayong mga Kristiyano, andun lang tayo sa gilid, tahimik. Si Mark pala yun, tatahi-tahimik lang. Ganun ba tayo? Ano po? Yan. Shrewd kasi yung term na ginamit po kasi in English, yan, ng Panginoong Jesus. But, hindi ang ibig sabihin ng shrewd ay dishonest, kundi if you will look into it sa Merriam Dictionary, sabi po, kapag sinabi daw shrewd, it is discerning, ang ibig sabihin niya is practical, okay, hard-headed, cleverness, and judgment. Now, sabi nga po dito, paano naging matalino yung katiwala na yon? Bagamat ito'y nabanggit ko na kanina. Bagamat sabi nga siya ay tuso, pero sabi nga dito, ginamit niya yung talino na meron siya or yung opportunity na meron siya habang meron pang oras. Tatanggalin na siya, di ba? Tatanggalin na siya. Pero yun nga, matalino siya eh. Mautak siya. Habang hindi pa siya tinatanggal, sabi nga, hindi siya nagsayang ng panahon. Hindi siya nagsayang ng pagkakataon. Nakita niyo dun sa pader, kukunting araw na lang yung nalalabi sa kanya. So, anong ginawa niya? Sabi nga dito, hindi siya nagtapon ng oras. Okay? Ang ginawa niya, ginamit niya yung authority na meron siya at umaksyon siya kaagad.
Yun yung ginawa ng matalinong tuso na katiwala. Apply natin sa ating mga Kristiyano. Marami tayo actually ng pagkakataon eh. Kung meron tayong makikitang pagkakataon para ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan, you should grab it. Okay? Bagamat napakahirap po talaga. Totoo yun. Napakahirap. Pero sa totoo lang, maraming binibigay na pagkakataon ng Panginoon kahit na nasan ka. Maraming pagkakataon. Yan. Minsan yung kunyari nagtitinda ka lang, pwede ka namang maglagay ng leaflets doon na yung babasahin, di ba? Mga binibigay natin. Yan. Minsan nasa trabaho ka, may katsikahan ka, di ba? Kaso nga minsan talaga, nauna yung chika eh. Okay? Minsan, sabi nga, di ba, kung nakikita nyo sa leaders, si GM Balete leaders, nakikita nyo yung mga taga-Malabanan, humahayo sila sa kalsada. Tayo madalas, di ba, nasa kalsada tayo, ano ginagawa natin? Mga tambay lang, nakikipag-chismisan. Okay? Madaming pagkakataon, actually, to use para i-share ang gospel ng ating Panginoon, pero hindi natin ginagawa. Yan. So, sabi nga po dito, dapat kung merong pagkakataon na ibahagi ang salita ng ating Panginoon, ginagawa natin. Okay? Hindi tayo dapat nagpapatumpik-tumpik pa. If God has given us funds, i-invest natin. Okay? I-invest natin para saan? Para doon, sabi nga, sa binasa natin, makakapagdala sa atin, makakapag-impok tayo ng kayamanan doon sa langit. Yan. Kung may pera lang din tayo at pwede natin ipagamit sa pagpapalaganap ng mabuting balita, you should invest it. Kung marami lang din naman po, kung sobra-sobra lang din naman po, okay? Gamitin natin. Kung natatandaan po ninyo, meron akong sermon din eh, na sabi nga, talagang sa pagbabahaging ganyan, ba't nga sabi kalimitan talaga, ang unti nang nagbabahagi, ang unti nang humahayo eh. Okay? Minsan talaga ang gagawin ng iba, ito, padala ko na lang to ha. Okay? Padala ko na lang tong pera, ganyan, ganyan. At sabi nga, kung meron, gawin po natin. Pero ang sabi nga, mas mahalaga pa rin ang presensya. Na andun ka. Kaya nga siguro, nung naunawaan nyo ng aking asawa, na nakikita niyang, minsan nag-iisa ako napuntang Tanguay, sinamahan niya na ako. Salamat sa Diyos. Sabi nga, kasi para saan yung mga naririnig natin kung hindi mo actionan? Diba? Wala lang. Nasa isip mo lang, hindi mo naman ginawa. Di ba? Yung simpleng paghakbang mo, at least may ginawa ka. Hindi yung ginusto mo lang, gusto ko naman kapatid Hanggang gusto lang. Okay? Hanggang gusto lang. Yan. So, sabi nga po dito, when you use your money to invest for eternity, you are planting seed for heavenly wealth na pakikinabangan mo pagdating ng panahon. Hindi po baliwala. Lahat ng perang itinatanim nyo para sa kapurihan ng Panginoon. Kaya nga hinahamon ko kayo, 'di ba? Malapit na po ang youth camp. Malapit na po ang youth camp. Alam nyo, sabi ko nga, 'di ba, nung nag-announce ako dito, halos lahat kami, bunga kami ng youth camp. Okay? At nabaliwala ba? Nasayang ba? Hindi po. Hindi nasayang. Okay? Hindi nasayang. Makikita nyo one day. Okay? Yung mga plant, mga seed, okay, na itinanim nyo, magbubunga yan. At salamat sa Panginoon. Okay? Kung nagagamit tayo para dun sa mga bagay na yun. Ano po? Kung meron kayong pera, gamitin nyo para sa kapurihan ng Diyos at para mas marami pang mga kaluluwa ang maligtas. Huwag niyong hayaang nakatabi lang yan. Okay? Kasi nga minsan, nakakalimutan na. Parang sabi na aking ina, sabi ko kahapon, yung resibo, may nagbayad kasi. Sabi, oo nga, sabi, hindi ko na alam kung saan ko na ilagay ang pera. Di ba? Kasi nga, minsan ganun, nakakalimutan natin. Okay? So, sabi pa nga po dito, paano naging matalino itong tusong katiwala? Sabi nga dito, naging matalino yung tusong katiwala kasi yung resources na meron siya, ginamit niya para sa pagdating ng panahon, mapakinabangan niya. Okay? Ano ginawa niya? Binago niyang lahat, di ba?
tinanggal niya, o 100, gawin mo 50 na lang, ganyan. Di ba? Ganyan yung ginawa niya. Bakit? Kasi nga, kung sakaling matanggal siya doon sa kanyang trabaho, o knowing na mapafire siya, sabi nga, marami yung tutulong sa kanya kasi binago niya yung utang. Okay? Binago niya. So sabi nga po dito, ginamit niya, naging matalino siya kasi yung meron siyang authority or meron siyang resources, ginamit niya para pagdating ng panahon, pakinabangan niya. Kasi ang iniisip lang natin minsan yung ngayon eh. Okay, hindi ko to pwedeng ibigay sa iyo at kami wala makakain mamaya. Di ba? Sabi nga, sino nga ba yon? Si Pastora Janet yata. Oo, Pastora Janet, yung pinatotoo niya patungkol dun sa kay Elijah. Elijah nga ba yun? Yung sa Elias. Yung pumunta siya doon sa mag-ina, sa balo. Sa balo, tandaan niyo yun? Yan sabi nga niya di ba? Sabi nung balo, sabi ni nung pinapunta ng Diyos ng sinugo, ipagluto mo ko ng makakain ko. Sabi niya, alam niyo po, ito last na to, yung lulutuin ko. After namin kainin to, mamamatay na lang kami. Maghihintay na lang kami ng kamatayan. Di ba? Sa totoo lang, pwede naman niyang sabihin, paano kami sa susunod? Paano kami mamaya? Paano kami wala na kaming makakain? Pero sabi nga doon, sumunod siya. Alright? And sabi noon, yung pagsunod niya, nagbukal ng napakaraming pagpapala. Di ba? Humingi ka ng lalagyan ng tapayan. Kasi sabi nga, di ba, yung langis dire-diretso. At sabi niya, wala na po akong mahingian. Napuno na pong lahat. Okay? Sabi nga, huwag niyong palaging intindihin, huwag niyong palaging pakaisipin kung ano yung mangyayari sa mga susunod na panahon. Kasi sabi nga, ang Diyos ay tapat. Amen. Ang Diyos pag nagbigay, higit pa sa sapat. Amen? That is the Lord, our God. Yan. So, ito, sabi nga po dito, minsan kasi knowing na last na natin yon, kunyari sinabihan tayo, matatanggal ka na sa trabaho, ganito, ganyan. Minsan, di ba, nagmumukmuk na lang tayo, ganito na ganyan. Pero yung tao na yon, nasabi nga, mafa-fired na siya, anong ginawa niya? Instead na magmukmuk siya, kumilos siya, sinecure niya. Sabi nga dito, yung magiging kinabukasan niya. So, for us, ano yung magiging application nun? Sabi nga dito, balang araw dadating na mawawala lahat ng karangyaan. Mamamatay tayo sa madaling salita. Dadating ang panahon, mamamatay tayong lahat. Lahat tayo ay babalik kay Kristo at hindi natin madadala yung pera natin. Pero ngayon pa lang, pwede natin gamitin lahat ng yaman na meron tayo, lahat ng ari-arian na meron tayo para makapag-impok tayo ng kayamanan doon sa langit. Amen? Napakaraming paraan. Amen? Napakarami pong paraan na ino-offer ng Lord kung paano mo madadala yung yaman mo sa langit. Okay? You can make eternal friends through gospel. Yan, magbahagi kayo ng salita ng Panginoon para marami maligtas at yung mga naligtas sa'yo, magiging kaibigan mo din yun, di ba? Sabi nga, nakakatuwang isipin na pagdating mo doon sa langit, may mga makikilala ka at makakabatian mo, and they will say, thank you. Di ba? Salamat kapatid, naging daan ka para mapapunta rin ako dito. Ano po? Or maaring yung mga resources na pinagamit mo, naging daan para merong ibang maligtas. Yan. So, kung paano ang kaparaanan natin pinapagamit, ang kung anong meron po tayong palaging nagka-count yan sa harap ng ating Panginoon. Amen? Kung ano pong meron, kung ano. Kung meron kang bahay, sabi nga, di ba, sabi nga ni Sister Merna, kami po kasi wala kaming building sa Tangway po. Doon kami sa bahay niya. Sabi nga niya, nagagalak siya. Sabi niya, andun ang kagalakan ko na doon sa Palsara, nung doon kami nakatira, yung bahay namin ginagamit para sa mga children. Alam niyo po, nung bata kami, o ganun nga, doon. Kung natatandaan niyo yung bahay niya, doon nagsa-Sunday school. Diba? Sabi nga niya, nakakatuwa. Sabi niya, hinahabol ako hanggang dito sa Tangway, ginagamit pa rin yung bahay ko. At praise God. Diba? Huwag niyong ipagkait kung ano yung meron kayo para magamit para sa kapurihan ng Panginoon. Amen? Kasi sabi nga, mawawala lahat eh. Mawawala lahat. Pero anong ginawa mo doon sa pag-aari mo? Okay? Anong ginawa mo? Yan. So, conclusion na po tayo. Merong isang palabas sa TV years ago na sabi doon, ang title daw niya is, Let's Make a Deal. Na o-operan siya ng pera kapalit noong kung ano yung nakatago sa likuran. Okay?
Ngayon, nagagawin niya, it's either pipiliin niya yung cash or pipiliin niya kung ano yung nakatago. So, kalimitan, sabi, ang ginagawa, pinipili yung, kung ano yung nakatago, yung pala, lugi. Ang pangit pala. Ano lang pala, toothpick. Toothpick, pinagpalit niya sa perang malaki. Minsan naman, pinipili yung pera, yun pala, higit na malaki. Kung ano yung nasa likod. But you know what? The difference between that reality show and the Lord is this. Ang Diyos ay nangako na kung ano yung hindi natin makikita sa ngayon ay higit pa sa kung anong nakikita nyo dito sa mundong ito. It's incomparable. Okay? Hindi may kukumpara sa kung ano yung ipinangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. But the question is, maniniwala ka ba sa Diyos at mamumuhay ka ba dun sa pananampalataya niya? Ang pananampalataya mo sa kanyang mga pangako? Are you willing to give up your temporal riches na mawawala din naman talaga compared doon sa makukuha natin na pangwalang hanggan sa kanyang kaharian? Yan. So sabi nga po, invest your master's money in that which will pay eternal dividends. Yung mga pera po na pinagkatiwala sa atin, na hindi naman atin, ay gamitin natin. Mapakinabangan at makapag-impok ng kayamanan doon sa langit. Amen? Amen. Praise God. Tapos na po tayo. Hallelujah. Para bang tumayo tayo minsan pa? At pwede ba awitin natin minsan pa? Yung inawit natin kanina. Yan. Siguro mas may meaning na sa bawat isa sa atin, yung kinanta natin. Mas alam na natin kung anong ibig sabihin ng kayamanan. Yan. Na dapat nating mas pinagtutuunang pansin. Sabi nga po, lahat ng meron tayo dito sa mundo ay mapaparam. Hindi nyo madadala. Pag po kayo ay namatay, hindi madadala dun sa langit. So ano ba yung totoong yaman natin? Ang yaman natin ay ang Diyos. Pinakamahirap na tao dito sa mundo ay ang walang relasyon sa atin.